Umalis ka na lang dito, Tay. Hindi malakas ang pagkakasabi ng anak ko. Hindi sigaw, hindi rin pabulyaw. Pero mas masakit yun dahil parang ipinag-isipan niya muna bago binitawan. Nakatayo ako noon sa gitna ng sala, hawak ang lumang bag kong kulay itim. Sa mesa, may papel na nakalatag. Sa tabi nito, may ballpen na parang kanina pa naghihintay sa kamay ko. At sa likod ng anak kong si Arman, nakatingin sa akin ang asawa niyang si Vanessa. Tahimik, pero ang ngiti niya parang may alam na hindi ko pa nababasa. Kung may anak kang mahal na mahal mo, anong gagawin mo kapag siya mismo ang nagsabi sa iyong wala ka ng lugar sa bahay na ikaw ang nagpatayo? Bago ko ituloy, kung naramdaman mo na minsan sa buhay mo na ikaw ang nagsakripisyo pero ikaw pa ang itulak palabas, mag-iwan ka ng komento. At kung bago ka rito, mag-subscribe ka na rin dahil ang gabing iyon ang simula ng desisyong hindi ko akalaing kakayanin kong gawin bilang ama. Ako si Robert de la Cruz, 59 na taong gulang. Hindi ako matangkad, hindi rin napurma. Kayong mangi ang balat ko, may puti na ang buhok sa gilid at may ugat na lumilitaw sa kamay dahil sa taon ng pagmamaneho, pag-aayos ng tubo, pagbubuhat ng semento at pagtipid sa sariling pagkain para lang may maipakain sa pamilya. Nasa San Pablo, Laguna ang bahay namin. Hindi mansyon, hindi rin barong-barong. Isang 2 palapag na bahay na may maliit na garahe, may puno ng santol sa gilid, at may kusinang laging amoy ginisang bawang kapag umaga. Noong buhay pa ang asawa kong si Mila, lagi niyang sinasabi, "Robert, kahit maliit basta atin, may dangal." Kaya noong gabing iyon, habang pinapalayas ako ng sarili kong anak, ang unang pumasok sa isip ko ay hindi galit, kundi boses ni Mila. Ang sala ay maliwanag pero malamig sa pakiramdam. May tulog ng electric fan na umiikot sa sulok, sumasabit ang hangin sa kortinang beige na binili pa ni Mila sa palengke. Amoy bagong kape sa mesa. Hindi ako umiinom ng kape sa gabi, pero ipinagtimpla ako ni Vanessa. Mula pa lang noon, dapat nagtaka na ako. "Tay," sabi ni Arman, hindi makatingin ng diretsyo. "Wag na nating pahabain. Mas okay kung sa probinsya ka muna." "Probinsya?" Mahinang tanong ko. "Anak, ito ang bahay ko." Kumibot ang mukha ni Vanessa. "Tay, hindi naman po kami pinapalayas na parang masama. Kailangan lang po namin ng space. May sarili na po kaming pamilya. 3 lang tayo dito. Wala kayong anak at hindi ako nakikialam sa inyo." Tumikhim si Arman. May suot siyang polo na hindi nakabutones ng maayos, parang nagmamadali. 32 taong gulang na siya pero sa mata ko, siya pa rin yung batang umiiyak kapag nagba-brown out at hinahanap ang nanay niya. Siya ang batang sinundo ko sa school kahit basang-basa ako sa ulan. Siya ang pinag-aral ko ng vocational course kahit kailangan kong ibenta ang tricycle ko noon. Kaya hindi ko maintindihan kung kailan nagbago ang tingin niya sa akin. Kailan ako naging sagabal? Kailan naging pabigat ang taong nagbuhat sa kanya? "Pirmahan niya na lang po to," sabi ni Vanessa. Itinulak niya ang papel palapit sa akin. Para malinaw lahat. Tiningnan ko ang papel, hindi ko agad binasa ang buong laman dahil nanginginig ang mata ko. Pero may nakita akong salitang tumusok sa dibdib ko. Voluntary transfer of possession. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. "Formality lang," sabi ni Vanessa. "Masyadong mabilis. Para po hindi na kayo maabala sa mga bayarin dito. Kami na ni Arman ang bahala sa bahay." Tiningnan ko si Arman. "Ikaw ba ang may gusto nito?" Hindi siya sumagot. At yun ang unang clue. Hindi ang papel, hindi ang kape, hindi ang ballpen. Ang katahimikan ng anak ko. Dahil kilala ko si Arman, kapag sigurado siya, palaban ang boses niya. Kapag mali siya pero pinaninindigan niya, nagtataas siya ng kilay na parang ako pa ang walang alam. Pero ngayon, nakayuko siya. Parang may hawak na bato sa lalamunan. "Anak," sabi ko, "sabihin mo sa akin ng ikaw mismo. Gusto mo akong umalis." Napabuntong hininga siya. "Oo, tay." Tahimik na tumunog ang kutsara sa lababo.
Siguro dahil may pusa sa likod bahay o dahil gumalaw ang hangin, pero sa pandinig ko, parang may nabasag. Lumapit ako sa mesa, dinampot ko ang papel. Hindi ko pinirmahan. Binasa ko. May nangalan roong Robert de la Cruz, may pangalan ni Arman, may address ng bahay, may linya tungkol sa pagkilala ko raw na ang aking anak at asawa nito ang mananatiling pangunahing naninirahan at mangangasiwa sa ari-arian. Pero may kakaiba. Walang notaryo, walang witness, at ang petsa nakalagay bukas, hindi ngayong gabi. Bakit bukas ang petsa nito? Tanong po. Sandaling nagkatinginan sina Vanessa at Arman. Typo lang po, sabi ni Vanessa. Pangalawang clue. Ang taong nagsasabing formality lang ang papel, kabisado ang laman pero hindi napansin ang petsa, hindi yun typo, iyon ay paghahanda. Ibinaba ko ang papel. Hindi ako pipirma. Biglang nagbago ang mukha ni Vanessa, hindi na malambing, hindi na mahinahon. Robert, huwag naman po kayong mahirap kausap. Matanda na kayo. Dapat nagpapahinga na kayo. Napangiti ako ng mapait. Matanda na ako, oo, pero hindi pa ako bingi at hindi pa ako tanga. Robert, sabi niya, unang beses niyang tinawag ang pangalan ko. Kung hindi kayo aalis ng maayos, mapipilitan kaming gumawa ng paraan. Napatingin ako si Arman. Naririnig mo ba asawa mo? Tay, please, bulhom niya. Pirmahan niyo na lang para matapos na. Para matapos na. Tatlong salita, pero doon ko naramdaman na hindi lang sila gustong paalisin. May hinahabol sila. May dahilan kung bakit gabing-gabi nila inilabas ang papel. May dahilan kung bakit may kape. May dahilan kung bakit halos nakaabang ang ballpen sa mesa. At doon ko naalala ang isang bagay. Nung nakaraang lunggo, naghanap ako ng lumang resibo ng amyal sa kahon namin ni Mila. Nakita ko ang titulo, nakabalot sa plastic envelope. May sulat kamay ko sa likod. Huwag ibibigay kay kanino man, hindi pa na ililipat. Hindi pa na ililipat. Kahit noon, plano kong ipamana kay Arman ang bahay kapag okay na ang buhay niya. Pero hindi ko pa na ililipat dahil may huling bilin si Mila bago siya nawala. Robert, mahalin mo ang anak natin. Pero huwag mong ibibigay ang bubong kung hindi pa siya marunong kumilong ng may respeto. Noong gabing iyon, naintindihan ko ang ibig sabihin niya. Kinuha ko ang bag ko. Mabigat iyon, pero hindi dahil sa laman. Mabigat dahil sa hiya, dahil sa sakit, dahil sa tanong na ayaw kong aminin. Anong klaseng ama ang kailangang paalisin para lang maalala ng anak niya na may puso siya? Hindi ako pipirma, ulitin ko, pero aalis ako ngayong gabi. Nakita kong kumislap ang mukha ni Vanessa, parang yun mismo ang gusto niya. Pero bago ako lumabas, kinuha ko ang papel sa mesa. Hoy, sabi niya, hindi niyo pwedeng kunin yan. Huminto ako sa pinto. Nasa labas ang dilim. Rinig ko ang huni ng kuligrid at malayong andar ng tricycle sa kanto. Tumingin ako sa kanya. Kung tungkol sa akin ang papel, may karapatan akong basahin ito ng buo. Tay, sabi ni Arman, iwanan niyo na. Hindi ako sumagot. Inipit ko ang papel sa loob ng bag ko. Pagkalabas ko, naramdaman ko ang lamig ng simento sa tsinelas ko. Nanginginig ang tuhod ko pero hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang palayo, naririnig ko ang boses ni Vanessa sa loob. Hayaan mo siya. Bukas, wala na siyang magagawa. Tumigil ako. Bukas, yun ang pangatlong clue. Hindi sila nila pinalayas dahil inis sila sa akin. Pinalayas nila ako dahil may mangyayari kinabukasan. At kung tama ang hinala ko, ang bahay na akala nilang makukuha nila sa pirma, ang siya ring maglalabas sa kanila kapag nabasa ko ng buo ang papel na sila mismo ang naghanda. Hindi ako dumiretso sa terminal. Hindi rin ako tumawag agad ng pulis. Sa edad kong iyon, alam ko nang hindi lahat ng sugat ginagamot ng sigaw. Minsan, kapag malalim ang hiwa, kailangan mong linisin muna bago takpan. Lumakad ako papunta sa kanto kung saan may maliit na tindahan si Aling Cora. Bukas pa iyon kahit pasado 10:00 na ng gabi.
May ilaw na fluorescent na kumukurap-kurap, may amoy ng pritong lumpia sa kawali, at may radyo sa loob na mahina ang tugtog ng lumang kundiman. "Robert," gulat niyang sabi nang makita ko, "bakit may bag ka?" Ngumiti ako pero alam kong hindi umabot sa mata ko. "Makikitambay muna, Cora. Wala lang." Hindi niya ako pinilit magsalita. Iyon ang maganda sa matatagal ng kapitbahay. Alam nila kung kailan magtatanong at kailan tatahimik. Inabot niya sa akin ang isang plastic chair. Umupo ako sa gilid, katabi ng kahon ng soft drinks. Doon ko inilabas ang papel. Hindi pirma ang hinanap ko agad. Hinanap ko ang mga salitang pwedeng magtago ng patalim. Temporary occupancy, management rights, voluntary acknowledgement, no objection to renovation, leasing, or disposition pending family arrangement. Napakunot ang noo ko. Disposition. Hindi ako abogado pero hindi ako mangmang. Kapag ari-arian ng usapan, ang salitang disposition ay delikado. Pwedeng pagbenta, pwedeng pagpapaupa, pwedeng paglipat ng kontrol. "May problema ba?" tanong ni Aling Cora. Tinupi ko ang papel. "May bumisita ba sa bahay nitong mga nakaraang araw?" Nag-isip siya. "May isang lalaki noong isang araw, nakabarong, may dalang folder, kasama si Vanessa. Akala ko taga-bangko." "Taga-bangko?" "Hindi ko sigurado pero tinuro nila bahay niyo. Tapos parang may sinusukat sa harap. May kausap sa cellphone si Vanessa. Sabi niya, malinis ang title, kami na bahala sa matanda." Parang may lamalamig na kamay na humawak sa bato ko. Kami na bahala sa matanda. Hindi ako sumagot. Tinignan ko ang daan. Sa kabilang kanto may aso na tumatahol. May dumaan na tricycle. Ang ilaw nito dumaan sa mukha ko at nawala rin. Ganun pala ang pakiramdam kapag unti-unti mong naiintindihan na hindi aksidente ang pananakit sa iyo. Pinagplanuhan. "Robert," mahinang sabi ni Aling Cora, "hindi ko alam kung dapat kong sabihin pero kahapon may nagtanong din sa akin kung gaano ka nakatagal nakatira dyan." "Sino?" "Hindi ko kilala. Babae. Maayos manamit. Sabi niya kaibigan daw ni Vanessa." Iyon ang unang mini-turn. May buyer, may tanong, may plano. Pero ang maliit na panalo kung may hawak akong papel ay may kapalit na talo. Wala pa akong konkretong ebidensya. Kwento pa lang. At sa ganitong laban, ang kwento ng matanda madalas pinapalabas na sama ng loob lang. Kinuha ko ang cellphone ko. Luma na, basag ang screen protector sa gilid. Tinawagan ko si Kadawad Nestor, pinsan ng asawa kong si Mila at matagal nang sa barangay. Sumagot siya sa ikatlong ring. "Robert, gabi na?" "Nestor, asensya na. May tanong lang ako. Pwede bang magbenta ng bahay kahit hindi nakapangalan sa kanya ang titulo?" Tumahimik siya. "Bakit mo tinatanong?" "Kasi parang may gumagawa." "Nasaan ka?" "Sa tindahan ni Cora." Punta ako. 15 minuto lang, dumating si Nestor sakay ng motor. Naka-shorts, naka-jacket, halatang nagmamadali. 58 siya pero malakas pa rin ang katawan. Noong namatay si Mila, siya ang tumulong mag-asikaso sa barangay clearance at death certificate. Kaya alam kong hindi siya tsismoso. Marunong siyang humawak ng sensitibong bagay. Binasa niya ang papel sa ilalim ng ilaw ng tindahan. Habang binabasa niya, lalong kumunot ang noo niya. "Hindi ito deed of sale," sabi niya. Pero delikado ang phrasing. Ibig sabihin, kung may kausap silang buyer or nagpapanggap silang may authority sila, pwede nilang gamitin ito para sabihing hindi ka tumututok. Hindi sapat para mailipat ang titulo, pero sapat para manloko ng taong hindi nagche-check. Napapikit ako. "May pirma ka ba, Nestor?" tanong niya. "Wala, hindi ko pinirmahan." "Good. Pero kung pipilitin nila?" Tiningnan niya ako. "Robert, may hawak ka bang titulo?" "Nasa bahay." Doon ako natahimik. Ang titulo, ang pinaka-importante, naiwan sa bahay.
Nasa lumang kahon ng cabinet namin ni Mila, ang akala ko ligtas dahil walang ibang interesado noon. Pero ngayong alam kong may plano, biglang naging mabigat ang bawat minutong wala iyon sa kamay ko. Hindi ka pwedeng bumalik mag-isa ngayon, Nestor. Mainit pa. Bahay ko iyon. Oo, pero kapag may sigawan, sila ang mas mabata. Sila ang mas mabilis magkwento. Baka palabasin kang ng gulo. Masakit pero tama siya. Sa edad ko, ang galit ko pwedeng gamitin laban sa akin. Isang maling taas ng boses, isang maling hawak sa braso, isang maling pasok sa pinto, ako pa ang lalabas na abusadong matanda o istorbo. Kailangan natin ng maayos na record, Nestor. Bukas ng umaga, sasamahan kita sa assessor's office, then registry of deeds kung kailangan. Kunin natin certified copies. Bukas din nila kailangan, bulbul ko. Ano? May sinabi si Vanessa, bukas wala na akong magagawa. Napaangat ang tingin ni Nestor. May deadline sila. Hindi na ako nakatulog noong gabing iyon. Pinatuloy ako ni Aling Cora sa maliit na kwarto sa likod ng tindahan. Amoy sabon panlaba at lumang karton ng paligid. May electric fan na maingay, parang may bakal na kumakaskas sa loob. Humiga ako sa manipis na kutsyon pero nakadilat lang ako sa kisame. Binalikan ko ang lahat. Bakit nitong nakaraang buwan, madalas tanungin ni Vanessa kung nasaan ang mga lumang dokumento? Bakit si Arman na dati walang pakialam sa amilyar, biglang nagtanong kung updated ba ang bayad? Bakit may isang beses na nakita kong bukas ang cabinet namin ni Mila pero sinabi ni Vanessa na naghanap lang siya ng kandila? Isa-isa, naging linya ang mga tuldok. May naghahanap ng titulo, may naghahanap ng pirma, may naghahanap ng paraan para palabasing pumayag ako. At sa gitna ng lahat, ang anak ko, hindi ko pa alam kung kasabwat o nadala. Iyon ang masakit na bahagi. Dahil kung si Vanessa lang, madali sanang magalit. Pero kapag sariling anak mo na ang nasa pagitan ng mali at pananahimik, hindi mo alam kung hahawakan mo ba siya o bibitawan. Kinabukasan, bago mag-alas 8, nasa barangay hall na kami ni Nestor. Hindi para magreklamo agad, para magpalag, para may record na umalis ako sa bahay ng hindi nanakit, hindi nanira, at dala ko ang isang dokumentong pinapapirma sa akin. Para saan ito? Tanong ng desk officer. Sumagot si Nestor, preventive record lang, family property dispute, ayaw naming lumaki. Sinulat ng officer ang oras, 7:42 a.m. Ang simpleng oras na iyon, hindi ko alam noon, magiging mahalaga. Pagkatapos, pumunta kami sa munisipyo. Sa assessor's office, amoy papel, alikabok at stamp pad. May pila ng mga taong may hawak na folder. May matandang babae na nagbabayad ng amilyar, may kontraktor na nag-aayos ng tax declaration. Nang sabihin ko ang pangalan ko at address, tinignan ng staff ang computer. Ilang pindot, ilang segundo. Robert de la Cruz pa rin ang declared owner, sabi niya. Huminga ako. Maliit na panalo. Pero kasunod noon, may sinabi siya na nagpabalik ng kaba ko. Sir, may nag-inquire po kahapon kung tungkol sa property ninyo. May dala silang photocopy ng ID ninyo at authorization letter. Napatigil ako. Sino? Hindi po namin nirelease ang details kasi hindi sapat ang authorization. Pero babae po ang nag-abot. May kasama siyang lalaki. Lumingon ako sa Nestor. Hindi ito hinala. May gumagalaw na papel sa likod ko. At kahit ako pa rin ang may-ari sa record, may taong sinusubukang gawing susi ang pirma ko sa pintong ako ang nagpagawa. Sa labas ng assessor's office, umupo ako sa bangkong bakal na mainit sa araw. Hindi ko agad naramdaman ang init. Mas malakas ang lamig sa dibdib ko. May photocopy sila ng ID ko. Iyon ang paulit-ulit sa isip ko. Hindi iyon basta hiram, hindi iyon basta nakita sa drawer. Ang ID ko, ginagamit ko lang kapag may pension transaction, gamot o bangko. Kadalasan nasa lumang pouch iyon kasama ng senior citizen card ko at resibo ng maintenance medicine. Nestor, sabi ni Nestor, kailangan mong isipin kung saan nila nakuha. Napahawak ako sa noo ko.
At doon bumalik ang alaala ng hapunan 2 linggo bago ang gabing pinalayas ako. Nag-adobo si Vanessa noon. Hindi karaniwan iyon dahil bihira siyang magluto para sa aming lahat. Madalas nag-o-order siya o kaya kanya-kanya kami. Pero gabing iyon, maayos ang mesa. May malamig na tubig, may hiniwang kamatis, may kape pa pagkatapos. Tay, sabi niya noon, baka may ID kayo dyan? Kailangan lang ni Arman sa health card dependent update. Bakit ID ko? Tanong ko. Proof lang po na kasama kayo sa household. Si Arman noon ay nakaupo sa tabi ko, tahimik na kumakain. Tinignan ko siya. Totoo? Tumanggo siya. Oo tay, saglit lang. Ibinigay ko. Binalik nila pagkatapos ng ilang minuto. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa labas ng munisipyo, naalala ko ang tunog ng printer sa kwarto nila. Mahinang ugong, isang mabilis na papel na lumabas. Noong gabing iyon, hindi ko pinansin. Ngayon, malinaw na. Kinuha nila ang kopya. Pero may isa pang bagay akong naalala. Nung inabot sa akin ni Vanessa ang ID ko, may maliit naman siya ng kape sa gilid. Nainis pa nga ako dahil iniingatan ko iyon. Ibig sabihin, hindi lang nila basta kinopya. May ginawa silang iba habang nasa mesa ang kape. Nestor, sabi ko, may kilala ka bang marunong tumingin ng dokumento? Hindi abogado agad, yung marunong sa munisipyo. Tumanggo siya. Si Mang Delphine, retired sa Register of Deeds, pero diretsong magsalita iyon. Mas mabuti. Pinuntahan namin si Mang Delphine sa bahay niya sa may Purok 3. Nasa garahe siya, nag-aayos ng lumang radyo. 70 anyos na. Payat, maputi ang buhok, pero talimang mata. May amoy ng langis at kape sa paligid. Sa dingding may lumang kalendaryo ng asawa ng nakapreme. Robert de la Cruz, sabi niya nang makita ko. Ikaw yung asawa ni Mila. Opo. Anong gulo ang dala mo? Walang paligoy-ligoy-ligoy. Iyon ang gusto ko. Ipinakita ko sa kanya ang papel na kinuha ko mula sa mesa. Inayos niya ang salamin niya. Binasa niya ng mabagal, hindi siya nagsalita ng halos 5 minuto. Sa bawat pahina, hinahagod niya ng daliri ang linya, parang may hinahanap na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sabi niya. Iyon lang. Masama ba? Tanong ko. Hindi ito panalo para sa kanila, pero pwedeng gamitin na stepping stone. Ano pong ibig sabihin? Tignan mo ito. Tinuro niya ang pangalawang talata. Temporary occupancy arrangement. Ibig sabihin, kinikilala mong pinatitira mo sila. Hindi mo ibinibigay ang ownership. Huminga ako ng kaunti. Pero Bito, pagpatuloy niya, management and disposition, pending family settlement. Magulo ang pagkakasulat. Kung may buyer silang hindi mainat, pwede nilang palabasing may authority sila to negotiate. Pero wala akong pirma. Mas mabuti. Pero baka may ibang papel silang may pirma ka. Nanikip ang dibdib ko. May photocopy sila ng ID ko. Tumanggo siya. Classic. ID plus pirma sample plus family story. Hindi ito sapat para legal transfer, pero sapat para manggulo, lalo na kung may fixer. Si Nestor ang nagtanong, anong dapat gawin? Una, certified true copy ng titulo. Pangalawa, tax declaration. Pangatlo, affidavit of non-authority. Pang-apat, barangay blotter entry. Pang-5, notice to any prospective buyer. Inventory ng naiwan sa bahay. Inventory ba? Tanong ko. Para kapag may nawala, may record. At para kapag sinabing hindi sa iyo ang gamit doon, may sagot ka. Bigla kong naalala ang kahon ni Mila. Ang titulo, ang resibo ng amilyar, ang lumang alahas niyang hindi mahal pero mahalaga, ang mga litrato naming 3 nung bata pa si Arman. Lahat iyon nasa bahay. At nasa loob ng bahay ang 2 taong may dahilan para buksan ang cabinet. Tumayo si Nestor. Kailangan nating bumalik, pero hindi tayo papasok ng walang kasama. Barangay? Tanong ko. Oo, hindi confrontation. Retrieval of personal documents. May witness. Habang papunta kami sa barangay, dumaan kami sa tapat ng RML Realty. Maliit lang ang opisina. Glass door,
May tarpaulin ng mga house and lot. May aircon sa loob. Sa labas, nakita ko ang puting USV. May sticker sa likod, RML Realty. At sa passenger seat, may nakaupo. Si Vanessa. Hindi niya kami agad nakita. Nakatingin sa cellphone niya. Mabilis ang kilos ng daliri. Pagkatapos, may lumabas na lalaki sa opisina. May hawak na folder. Binuksan niya ang pinto ng USV. Sa isang segundo, nakita ko ang laman ng folder. Photocopy ng ID ko. At isang papel na may pirma sa ibaba. Hindi ko alam kung pirma ko iyon, pero alam kong mula sa sandaling iyon, hindi na sapat ang umiyak. Kailangan ko ng lumaban ng tahimik, maayos, at may ebidensyang hindi kayang burahin ng kahit sinong manungaw, kahit sinong fixer, kahit yung anak kong pinili munang manahimik kaysa protektahan ng ama niya. Hindi kami huminto sa tapat ng RML Realty. Iyon ang unang payo ni Nestor. Kapag bumaba ka ngayon, bulong niya habang dahan-dahan kaming tumaan, sila ang makakagawa ng esena. Baka sabihing hinaharas mo sila. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan niya. Nakita ko si Vanessa sa loob ng puting SUV. Maayos ang buhok, naka-blouse na kulay cream, nakangiti habang kinakausap ang lalaking may folder. Parang walang nangyaring pagpapalayas. Parang walang matandang ama na natutulog sa likod ng tindahan dahil itinulak palabas ng sariling anak. Gusto kong kumatok sa salamin at itanong, ano ang ipinapakita mo sa kanila? Pirma ko ba yun? Pangalan ko ba ang ginagamit mo? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil sa edad ko, natutunan ko na may mamalaban na natatalo kapag inuna mo ang galit. Dumiretso kami sa barangay. Maingay sa labas. May dalawang lalaking nag-aayos ng motorcycle registration, may nanay na nagrereklamo tungkol sa kapitbahay na maingay ang karaoke. At may batang bumibili ng yelo sa tindahan sa kanto. Normal ang buhay ng lahat. Sa akin lang parang gumuho ang kisami. Ipinaliwanag ni Nestor sa barangay secretary ang sitwasyon. Hindi niya pinalaki. Hindi niya sinabing scam agad. Hindi niya sinabing krimen agad. Ang sinabi niya, may family property concern. Kailangan lang namin ng witness para makuha ni Robert ang personal documents niya sa sarili niyang bahay. Pinatawag nila si Arman. Ilang minuto ang lumipas bago siya sumagot. Nang narinig ko ang boses niya sa cellphone ng barangay tanod, parang may humigpit sa dibdib ko. Opo, sabi niya. Sir Arman, nandito po ang tatay niyo. Gusto lang pong kumuha ng personal documents sa bahay. Sasamahan po namin para walang gulo. May katahimikan sa kabilang linya. Tapos boses ni Vanessa, malayo pero malinaw. Sabihin mo wala siya dito. Wala na siyang gamit dito. Parang may tinusok sa tenga ko. Wala na siyang gamit dito. 2 dekada akong naghulog sa materyales ng bahay na iyon. Ako ang nagbuhos ng unang simento sa garahe. Ako ang nagkabit ng lavabo sa kusina. Ako ang nagpintura ng kwarto ni Arman noong high school siya, gasel gusto niya ng kulay asul. Pero sa isang gabi, ginawa akong bisita. Sa isang umaga, ginawa akong wala. Sir, sabi ng tanod, naririnig namin po. Nataranta si Arman. Sige, punta na lang kayo. Pagdating namin sa bahay, bukas ang gate pero nakakandado ang screen door. Nakatayo si Arman sa loob, suot ng parehong polo kagabi. Namumugto ang mata niya, parang hindi rin nakatulog. Sa likod niya, si Vanessa ay nakahalukip-kip, nakataas ang baba. Ang dami mo pang dala, tay, sabi niya. Tinutukoy ang 2 tanod at si Nestor. Pinapahiya mo kami sa kapitbahay. Hindi ako nandito para mamihiya. Kukunin ko lang ang papeles ko. Anong papeles? Mabilis niyang tanong. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako kay Arman. Anak, buksan mo ang pinto. Sandali siyang natigilan. Parang hinihintay niya ang tingin ni Vanessa. At doon ko na naman nakita ang sakit. Anak ko siya, pero parang kailangan muna niyang humingi ng permiso sa ibang tao bago papasukin ang ama niya sa sarili nilang bahay. Binuksan niya ang pinto. Pagpasok ko, amoy floor wax ang sala. Mas malinis kaysa kahapon. Ibig sabihin, may ginayo sila. May tinago. May inalis.
Ang dating nakalatag na papel sa mesa ay wala na. Pati tasa ng kape kagabi, wala na rin. Masyadong malinis ang ibabaw ng mesa, parang sinadyang burahin ang bakas ng isang esena. Dumiretso ako sa kwarto naming mag-asawa noon. Huminto ako sa pintuan. Naiiba na ang ayos. Ang lumang aparador namin ni Mila ay nakausog. Ang kahon sa ilalim ng kama wala sa dating pwesto. Ang picture frame naming tatlo nakaharap pababa sa side table. May gumalaw dito, sabi ko. Nilinis ko lang po, sagot ni Vanessa sa likod ko. Kalat. Ang tawag niya sa alaala ng asawa ko ay kalat. Hindi ako nagsalita. Yumuko ako at hinanap ang kahon. Nasa gilid ng aparador, natatakpan ng kumot. Nang binuksan ko, naroon ang mga lumang litrato, ilang resibo, death certificate ni Mila at mga sobre ng gamot. Pero wala ang plastic envelope. Wala ang titulo. Naramdaman kong nanlamig ang kamay ko. Naasan ang dilaw na envelope? Tanong ko. Anong envelope? Sabi ni Vanessa. Tumingin ako kay Arman. Arman, alam mo yun, yung may sulat kamay ko sa likod. Umiwas siya ng tingin. Iyon ang sagot. Arman, ibalik mo. Napudla siya. Tay, hindi ko hawak yon. Pero alam mong kinuha. Hindi siya sumagot. Lumapit ang isang tanod. Sir, ma'am, para malinaw lang po, kung may dokumento pong pag-aari ni Tatay Robert, mas mabuti pong ilabas na. Sumabat si Vanessa. Bahay namin ito, hindi na siya nakatira dito. Kinuha ni Nestor ang tax declaration copy na nakuha namin kanina at ipinakita. Ayon sa assessor, declared owner pa rin si Robert de la Cruz. Napakunot noong noon ni Vanessa pero mabilis siyang nakabawi. Declared owner lang iyon, hindi ibig sabihing registered owner din, sabi ni Nestor. Kukuha kami ng certified true copy sa registry. Doon ko nakita ang unang bitak sa mukha niya. Hindi takot, inis. Inis dahil hindi ako umalis ng tuluyan. Inis dahil ang matandang akala niyang madaling itulak palabas, marunong palang bumalik na may record. Wala dito ang hinahanap niyo, sabi niya. Humakbang si Arman. Vanessa, tumahimik ka, singhal niya. Hindi malakas, pero sapat para marinig naming lahat. At doon ko na naman naintindihan. Hindi lang ako ang pinapaikot niya, pati anak ko. Pero hindi ibig sabihing inosente si Arman. May mga taong hindi sila ang nagplano pero pinili nilang makinabang. At minsan, iyon ang mas masakit kaysa mismong pagtataksil. Umalis kami sa bahay na walang titulo. Pero bago kami lumabas, huminto ako sa sala. Tinignan ko ang bawat sulok. Ang kurtina ni Mila, ang lumang aparador, ang dingding na may marka pa ng taas ni Arman noong bata siya. Arman, sabi ko, huling tanong ko bilang ama, may pinirmahan ka ba subong sa bahay? Napulunok siya. Wala, sabi niya. Mabilis, masyadong mabilis. At ang katahimikan niya kagabi ang unang clue, ang bilis ng pagsisinungaling niya na yun ang sumunod. Pagdating namin sa Registry of Deeds, mahaba ang pila, mainit ang hallway, may amoy papel at pawis, may mga taong hawak ang folder na parang hawak nila ang kapalaran nila. Habang naghihintay, paulit-ulit kong iniisip ang nawawalang envelope. Kung nasa kanila ang titulo, hindi pa rin nila kayang ilipat ng basta-basta. Pero kung may fixer, kung may peking authority, kung may buyer na hindi maingat, kayang guluhin ang record, kayang lagyan ng cloud sa titulo, kayang gawing matagal, magastos at nakakahiya ang proseso. Nang natawag ang pangalan ko, humingi ako ng certified true copy. Pinakita ko ang ID ko. Sinabi kong owner ako. Ilang pirma, ilang bayad, ilang stamp. Habang naghihintay namin ng kopya, lumapit ang isang clerk kay Mang Delphine na sumunod pala sa amin kahit hindi ko hiniling. Sir Delphine, sabi ng clerk, may nag-inquire po kahapon sa same property. May dalang SPA raw. Special Power of Attorney? Tanong ni Nestor. Tumanggo ang clerk. Pero hindi tinanggap. Kulang ang notarial details. Pinapabalik sila. Hinawakan ko ang gilid ng counter. SPA. Ibig sabihin, may papel silang nagpapanggap na binigyan ko sila ng kapangyarihan. May pangalan ba?
Tanong ni Mang Delfin. Hindi dapat magsabi ang clerk, pero siguro dahil kilala niya si Mang Delfin, maingat niyang sinabi, witness po doon ang anak, Arman de la Cruz. Parang may bumagsak na pader sa loob ko. Hindi ko narinig ang ibang sinabi nila. Ang narinig ko lang, pangalan ng anak ko. Witness. Hindi siya nadala lang. Hindi siya nakaupo lang sa tabi. Nasa papel siya. At sa unang paraan simula nung pinalayas ako, hindi luha ang gusto kong lumabas, kundi desisyon. Hindi ko nahahabulin ang anak kong ayaw tumaig sa tabi ko, pero pipigilan ko ang kamay niya na tumutulak sa akin palabas ng buhay na ako mismo ang nagpatayo. Pagkatapos naming makuha ang certified true copy ng titulo, hindi ako agad nakahinga ng maluwag. May hawak na akong patunay na akin pa rin ang bahay. May stamp, may seal, may pangalan ko. Sa papel, malinaw. Sa record, malinaw. Pero sa buhay, hindi lahat ng malinaw sa record ay madaling ipaglaban. Sa harap ng batas, ako ang may-ari. Sa harap ng anak ko, ako ang sagabal. Iyon ang mas mabigat. Dinala ako ni Nestor sa opisina ng isang abogadong kilala niya, si Attorney Maribel Sarmiento. Hindi siya yung tipo ng abogado na nakikita sa teleserye na laging may malakas na boses at nakakatakot na tingin. Simple siya. Naka-blazer na kulay abo, may salamin, at may malinis na mesa na puro folder ang nakasalansan. Pero nang marinig niya ang kwento, hindi siya nagulat. Madaling mangyari ito sa pamilya, sabi niya. Lalo na kapag may ari-arian at may isang matandang pinapalabas na mahina na. Mahina. Hindi niya sinabi para insutuhin ako. Sinabi niya bilang totoo sa mata ng mga mapagsamantala. Ipinakita namin ang papel na kinuha ko sa bahay, ang certified true copy ng titulo, ang tax declaration at ang barangay blotter entry. Tahimik siyang nagbasa. Minsan sumusulat siya sa yellow pad, minsan humihinto siya sa isang linya at binabalikan. Hindi ito deed of sale, sabi niya. Pero may intent to create appearance of authority. Kung may SPA sila at hindi mo pinirmahan, mas seryoso iyon. Hindi ko po pinirmahan, sabi ko. Tingin niyo po ba may pirma kayong nagamit sila dati? Naisip ko ang health card update, ang IB, ang printer, ang mantsa ng kape. Opo, baka may samper sila. Tumanggo siya. Kailangan nating unahan. Hindi muna kaso agad kung ayaw nyo, pero gagawa tayo ng affidavit of non-authority. Ipapadala sa RML Realty, ipapadala rin sa barangay at kung kailangan sa registry para may notation sa records na may dispute or attempted unauthorized transaction. Mapapakulong ba anak ko? Tanong ko agad. Huminto siya sa pagsusulat. Tinignan niya ako, hindi bilang abogado, kundi parang anak din siya ng isang ama. Depende sa ginawa niya, pero sa ngayon, ang unang hakbang ay pigilan ang pinsala, hindi parusa agad. Iyon ang kailangan kong marinig, hindi dahil ayaw kong managot sila, kundi dahil hindi ko pa kayang makita si Arman sa posas, kahit pinapalayas niya ako, kahit nagsinungaling siya, kahit pangalan niya ang nasa papel. May hangganan ng pagpapatawad, pero may proseso rin ng sakit. Habang ginagawa ni Attorney Maribel ang affidavit, tumunog ang cellphone ni Nestor. Lumabas siya sandali. Pagbalik niya, iba na ang mukha niya. Robert, sabi niya, si Cora tumawag. May lalaki raw na naghahanik sa'yo sa tindahan. Sabi kamag-anak mo. Kamag-anak? Oo, si Lito raw. Napakunot ang noo ko. Si Lito de la Cruz. Pinsan kong buo. Noong bata kami, halos magkapatid ang turingan namin. Pero habang tumanda, naging kilala siya sa pagiging malapit sa kung sino ang may pakinabang. Kapag may lamay, siya ang unang nakaabang sa abuloy. Kapag may bentahan ng lupa, siya ang unang may kilalang broker. Hindi siya lantarang masama pero lagi siyang nasa gilid ng gulo. Bakit niya ako hinahanap? Tanong ko. Hindi sinabi. Nagpaalam kami ni Attorney Maribel at bumalik sa tindahan ni Aling Cora. Pagdating namin, naroon si Lito.
Nakaupo sa plastic chair, may hawak na yusi pero hindi sinisindihan. Nakakap, nakasandals, at may ngiting pilit. Pinsan, grabe ka naman. Pinalalaki mo raw problema. Kanino mo narinig? Kay Arman. Kawawa naman yung bata. Naipit sa inyo ng asawa niya. Tinignan ko siya ng matagal. Bata? 32 na si Arman. Alam mo naman yung ibig kong sabihin. Tumawa siya ng mahina. Pamilya kayo. Ayusin niyo na lang sa loob. Huwag nang idaan sa abogado. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na may abogado. Iyon ang unang sablay niya. Sinong sabing may abogado ako? Nawala sandali ang ngiti niya. Haka-haka lang kasi may kasama kang kagawad. Lumabit si Nestor. Lito, may alam ka ba sa SPA? Napatingin siya sa kanya. Mabilis lang pero supat. May takot sa mata niya na hindi tugma sa taong walang alam. Anong SPA? Tanong niya. Special Power of Attorney, sabi ko. Yung ginamit nila gamit ang pangalan ko. Nagkamot siya ng batok. Naku, Robert, hindi ko na alam yan. Basta ang alam ko, gusto lang naman ni na Arman na maayos ang bahay. May bibili kasi sana. Tumigil siya. Masyadong huli. May bibili kasi sana. Hindi ko na kailangan magsalita. Ang mukha niya mismo ang umamin. Lito, sabi ko ng dahan-dahan, paano mo nalaman na may bibili? Wala siyang sagot. Umihip ang hangin sa tindahan. Kumalansing ang mga bote ng soft drink sa crate. Sa loob si Aling Cora ay tahimik, pero alam kong nakikinig. Sa tabi ko, si Nestor nakapamaywang. Anong kinalaman mo? Tanong ko. Wala akong kinalaman, pero hindi nabuo ang boses niya. Tumululong lang ako magtanong-tanong. Sino ang nagpagawa ng SPA? Hindi ko alam. Sino ang kumuha ng kopya ng ID ko? Robert, pinsan tayo. Hindi yan sagot. Napayuko siya. Doon ko naramdaman ang kakaibang sakit. Akala ko ang sugat ay sa anak ko lang manggagaling. Hindi pala. Minsan kapag may isang taong nagtaksil, may pangalawang taong nangingiti sa gilid, hawak ang hagdan. Si Vanessa ang lumapit sa akin. Sabi niya pagod ka na raw. Sabi niya gusto mo na raw ibigay sa kanila yung bahay, pero nahihiya ka lang sa proseso. Ako naman, may kilala ako sa papeles. Fixer? Hindi siya sumagot. Lito. Hindi ko alam kung fixer. Basta marunong sa papeles. Napatawa ako ng walang saya. Marunong sa papeles na hindi kailangan ng may-ari ang pumirma? Hindi naman dapat umabot sa ganito. Depensa niya. Sabi nila, papapirmahin ka rin. Ako, nag-refer lang ang. Magkano? Napalunok siya. Iyon na. Magkano, Lito? May maliit lang na referral kapag natuloy ang bentahan. Referral. Ang bahay na pinatayo ko sa pawis, ang alaala ni Mila, ang tirahan ko sa pagtanda, ginawa nilang komisyon. Gusto kong manigaw. Gusto kong sabihin na wala siyang utang na loob, na noong naospital ang asawa niya, ako ang nag-abot ng 5,000, kahit ako mismo kapos. Pero pinigilan ko. Dahil doon ang tunay na midpoint ng laban ko. May kapagkakataon akong durugin sila agad, sabihin lahat, ipablatter si Lito, itulak sa kaso si Vanessa, isama si Arman. Pero sa bawat hakbang, mas lumalapit ako sa tanong na, hustisya ba ito o paghihinggit? At kung hahawakan ko ang batas, kaya ko bang hindi gamitin iyon para saktan pabalik, kundi para pigilan ng mali? Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ko ang recorder, inilapag ko sa mesa. Ulitin mo, Lito, sabi ko, mula sa simula, sino ang lumapit sa'yo, anong pinagawa, at sino ang may dalang papel? Nanlaki ang mata niya. Robert, wag naman. Hindi ito para ipahiya ka, para ito sa record. Kung nagsasabi kang ng totoo, wala kang dapat ikatakot. Pinsan tayo. Ginamit mo rin yan bago mo ko ibenta. Natigil siya. Mabigat ang katahimikan. Sa huli, sumagot siya. Putol-putol, nanginginig. Sinabing si Vanessa ang lumapit sa kanya. Sabi niya pagod ka na raw. Sabi niya gusto mo na raw ibigay sa kanila yung bahay, pero nahihiya ka lang sa proseso. Ako naman,
May kilala ako sa papeles. Fixer? Hindi siya sumagot. Lito, hindi ko alam kung fixer. Basta marunong sa papeles. Napatawa ako ng walang saya. Marunong sa papeles na hindi kailangan ng may-ari ang pumirma? Hindi ko na kailangan diretsuhin pa siya. Kung Vanessa ang nagpaloob, si Arman ang pumirma ng witness kahit bakla naman ang pirma. Doon ako Dumating ang unang tawag ni Vanessa bandang 5:00 ng hapon. Hindi ko sinagot. Dumating ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi ko pa rin sinagot. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sinabi ni Attorney Maribel, "Mula ngayon, bawasan mo ang verbal confrontation. Kung may sasabihin sila, mas mabuti text. Kung tatawag, i-record mo kung legal at kaya. Pero huwag kang papasok sa away na walang saksi." Kaya hinayaan kong tumunog ang cellphone habang nakaupo ako sa maliit na opisina niya. Sa bawat ring, parang may kumakatok sa dibdib ko. Sa screen, pangalan ni Vanessa. Hindi manugang, hindi asawa ni Arman, pangalan lang. Dahil sa oras na iyon, kailangan kong tanggalin muna ang lambot sa tawag ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-text siya. "Robert, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pinapahamak mo anak mo." Tinitigan ko ang mensahe. Ako ang pinapahamak? Ako ang pinalayas? Ako ang ginawa ng papeles? Ako ang ninakawan ng titulo? Pero sa isang linya, binaliktad niya ang mundo. Ako ngayon ang masama dahil ayaw kong magpagamit. Ipinakita ko kay Attorney Maribel. "Good," sabi niya. "Keep it." "Good?" tanong ko. Threatening implication. Pinapakita niyang alam niyang may risk ang anak mo. Doon sumikip ang lalamunan ko. Si Arman, nasa gitna na naman. Hindi ako handang marinig mula sa abogado na ang sarili kong anak ay ebidensya rin. May dumating pang text. "Kung itutuloy mo yan, huwag kang magulat kung si Arman ang unang bumagsak. Siya ang pumirma, siya ang kausap." Hindi ko na malayan na napahawak ako sa mesa. Siya ang pumirma. Hindi na hinala, hindi na bitak. Inamin na ni Vanessa sa sariling galit niya. "Screenshot," sabi ni Attorney Maribel. Ginawa ko. Tahimik akong nakaupo habang iniisip ang anak ko. Naalala ko siya nung unang sahod niya, binilhan niya ako ng tsinela sa palengke. Hindi mahal pero ipinagyabang ko iyon kay Mila. Sabi ko, "Tingnan mo ma, naaalala tayo ng anak natin." Natawa si Mila at sinabing, "Kahit tsinelas lang, basta galing sa anak, ang gaan sa paa." Nasaan na ang matang iyon? O mas masakit, nandyan pa ba siya pero natakpan lang ng hiya, utang, takot at maling pag-ibig? "Robert," sabi ni Attorney Maribel, "kailangan nating pag-usapan ng next step." Tumanggo ako. May dalawang option. Una, protective legal notice muna. Revocation, non-authority, warning. Pangalawa, formal complaint preparation. Falsification, estafa attempt, depende sa dokumento. Kapag second option po, damay si Arman kung may pirma siya at alam niyang hindi ka pumayag. Hindi ako agad nakasagot. Dito dumating ang tunay na bigat ng kwento ko. Madaling sabihin ng ibang tao, "Kasuhan mo, palayasin mo, anak man o hindi, managot." Tama sila, may punto sila. Pero kapag ang pangalan sa papel ay pangalan ng anak mong minsan mong kinargang may lagnat, hindi ganun kadaling gawing kaso ang bawat sugat. Hindi ko gustong maging mahina, pero ayaw ko ring maging ama na sa galit ay nakalimutang ama siya. "Kung notice lang muna," tanong ko, "mapipigilan ba ang bentahan?" "Oo, lalo na kung ipapadala sa buyer at broker. Kapag tinuloy nila after notice, mas lalong lalaki panagutan nila." "Pero nasa bahay pa rin sila." "Oo, nasa kanila pa rin ang titulo." "Posibleng oo, unless na itago nila sa iba." Napapikit ako. Kung notice lang, may pagkakataon pa silang ayusin. Pero may pagkakataon din silang magtago ng ebidensya. Kung kaso agad, protektado ako. Pero baka tuluyan ng masira ang anak ko. Moral dilemma. Hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng dalawang tamang parehong may sugat. Maya-maya, tumawag si Arman. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko. "Tay," sabi niya. Hindi ako nagsalita.
Tay, please, wag niyo nang ituloy. Alin? Yung abogado, yung notice, lahat. Nagkamali kami. Kami. Hindi ako. Hindi si Vanessa. Kami. At ano ang pagkakamali? Tanong ko. Narinig ko ang paghinga niya. Mabigat. Pigil. Ala kami. Pumapayag kayo. Pumapayag saan? Na sa amin na yung bahay. Napatingin ako sa pader ng opisina. May nakasabit na framed certificate ni Attorney Maribel. Sa ilalim nito, may maliit na figurine ng Santo Niño. Parang nakatingin pareho sa akin. Naghihintay kung paano ko hahawakan ng katotohanan. Sinabi ko ba yun? Tanong ko. Hindi, pero sabi ni Vanessa, hawag mong itago sa pangalan ng asawa mo ang pinili mong paniwalaan. Tumahimik siya. Anak, sabi ko, at doon nang ninig ang boses ko. Pinapahirmahan niyo ako sa papel. Pinalayas niyo ako sa bahay. Kinuha niyo ang titulo. May buyer kayo. May SPA na hindi ko ginawa. At ngayon, sasabihin mong akala mo pumapayag ako? Tay, hindi ko alam na peke yon. Pero alam mong hindi ako humarap. Walang sagot. Alam mong hindi ako pumirma sa harap ng notaryo. Wala pa rin. Alam mong umiiyak ako kagabi nang pinalabas mo ko. Sa kabilang linya, may mahinang tunog. Parang napabuntong hinga siya o napaiyak. Hindi ko alam, ayaw kong hulaan. Dahil matagal ko nang ginagawang dahilan ng luha ng anak ko para kalimutan ang mali niya. Nasaan ang titulo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Arman, nasa amin. Sino ang kumuha? Ako. Kahit inaasahan ko, masakit pa rin. Bakit? Sabi ni Vanessa, kailangan lang daw para ma-check ng broker. Babalik din daw. Bakit hindi ka nagpaalam? Alam kong hindi kayo papayag. Doon natapos ang huling palasot niya. Alam niyang hindi ako papayag, kaya ginawa niya ng patago. Hindi na siya naloko lang. Pumili siya. Makinig ka, sabi ko. May ipapadala akong notice. Hindi pa ako magsasampa ng kaso ngayon, pero ibabalik mo ang titulo sa akin sa harap ng barangay. At mula ngayon, wala kayong kakausaping buyer, broker o fixer tungkol sa bahay ko. Paano kami ni Vanessa? Mag-asawa kayo. Humanap kayo ng tirahan na hindi nyo kailangang agawin. Tay, may binigay akong buhay sa'yo, Arman, pero hindi ibig sabihin ibibigay ko rin ang dignidad ko. Tahimik. Sa wakas, sinabi niya, galit ka ba sa akin? Ang sagot na gusto kong ibigay, oo, pero ang lumabas sa bibig ko ay mas totoo. Masakit ka, anak. Hindi siya sumagot. Ibinaba ko ang tawag. Kinabukasan, ipinadala ang notice sa RML Realty, sa bahay, sa barangay, may kopya rin si Mang Delpin, may kopya si Nestor, lahat may petsa, oras, receiving stamp kung maaari. Tahimik ang hakbang, walang sigawan, walang eksena, pero sa araw na iyon, unang beses kong naramdaman na gumalaw ang bigat pabalik sa kanila. Bandang tanghali, tumawag ang RML Realty kay Attorney Maribel. Hindi daw nila itutuloy ang negotiation. Kailangan daw nilang munang linawin ang ownership at authority. Ayaw nilang masangkot. Iyon ang unang domino. Bandang hapon, may nag-text si Vanessa. Sinira mo buhay namin. Hindi ako sumagot. Dahil ang totoo, hindi ako ang sumira. Ako lang ang unang tumangging maging pader na tatabunan nila para maitayo ang bago nilang kasinungalingan. At sa gabing iyon, habang natutulog ako sa maliit na kwarto sa likod ng tindahan ni Aling Cora, may kumatok sa pinto. Si Nestor ang nagbukas. Nasa labas si Arman. Mag-isa. Hawak ang dilaw na plastic envelope, pero ang mukha niya, hindi mukhang anak na handang humingi ng tawad. Mukha iyon ng taong may dala pang isang lihim na mas mabigat kaysa titulong hawak niya. Nakatayo si Arman sa labas ng tindahan ni Aling Cora. Hawak ang dilaw na plastic envelope na parang hawak niya ang sariling hatol. Hindi ko agad kinuha. Tinitigan ko muna siya. Sa ilaw ng poste, mas halata ang pagod sa mukha niya. Hindi siya mukhang panalo. Hindi rin siya mukhang inosente. Mukhang siyang taong matagal nang alam ang mali, pero mayon lang naubusan ng dahilan para takasan iyon. Tay, sabi niya, ito na. Nasa likod ko si Nestor. Nasa loob si Aling Cora.
tahimik na nagliligpit ng paninda pero alam kong nakikinig. Sa ganoong gabi, kahit ang tunog ng plastic bag na ginagalaw ng hangin ay parang parte ng usapan. Kumpleto ba? Tanong ko. Tumanggo siya. Kunin mo muna sa loob, sabi ni Nestor. May record tayo. Pumasok kami sa tindahan. Sa maliit na mesa kung saan ako unang umupo matapos akong palayasin, inilapag ni Arman ang envelope. Binuksan ko iyon ng mabagal. Naroon ang original title, ilang lumang resibo ng amilyar, isang kopya ng tax declaration, at litrato namin ni Mila sa harap ng bahay noong bagong pintura pa ang gate. Napahinto ako sa litrato. Nandoon kami, mas bata pa, pawisan pero nakangiti. Si Mila nakahawak sa braso ko. Ako naman may pintura pa sa siko. Sa likod namin, ang bahay na akala kong magiging pahinga namin pagtanda. Hindi ko iniyakan ng titulo. Ang muntik kong iniyakan ay ang litrato. Bakit mo kinuha pati ito? Tanong ko. Napayuko si Arman. Nakasama sa folder. Hindi ito folder sa opisina, Arman. Alaala ito ng nanay mo. Hindi siya nakasagot. Isa-isang inilista ni Nestor ang laman ng envelope. Pinapirma niya si Arman sa papel na nagsasaad na ibinalik niya ang mga dokumento sa akin sa harap ng witness. Naninginig ang kamay ni Arman habang pumipirma. At habang ginagawa niya iyon, tumunog ang cellphone niya. Vanessa. Hindi niya sinagot. Muling tumunog. Hindi pa rin. Sa pangatlong ring, lumabas ang message sa screen. Hindi ko sinadyang basahin pero malaki ang letra. Kapag ibinalik mo yan, tapos tayo. Tumingin ako sa Arman. Takot ka sa kanya? Tanong ko. Napalunok siya. Hindi. Takot kang mawala siya. Hindi siya nakasagot. Iyon ang mas totoo. May mga lalaking hindi takot sa asawa nila dahil masama ang asawa. Takot sila dahil ang pagmamahal nila nading tali. At kapag ang tali ginagamit para hilahin ka palayo sa tama, hindi na pagmamahal iyon. Kontrol na iyon. May isa pa akong sasabihin. Mahinang sabi ni Arman. Naroon na ang lihim. Umupo siya sa plastic chair. Napahawak siya sa buhok niya. Parang gusto niyang bunutin ang sarili niyang pagkalito. Hindi lang bahay ang gusto ni Vanessa. Kundi, gagamitin sana ang bahay bilang collateral. Nalamig ang mukha ko. Para saan? Para utang. May online business siyang nalugi. Hindi niya sinabi sa akin agad. May mga supplier. May interest. May taong naniningil. Nestor, napatingin sa akin. Magkano? Hindi ko alam lahat, sagot ni Arman. Pero higit 1,000,000. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa sahig kahit walang tunog. Kaya pala nagmamadali, kaya pala may buyer, kaya pala may SPA. Hindi lang nila gustong makuha ang bahay. Kailangan nilang gawing pera ang bahay bago may ibang maningil. At ikaw? Tanong ko. Alam mo ito bago mo ako palayasin? Hindi lahat, pero alam kong may utang siya. Alam kong kailangan ng pera. Akala ko, kung maibenta namin o maisangla, mababalik din namin sa inyo kapag okay na. Napatawa ako ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil yun na lang ang kaya kong gawin para hindi sumigaw. Babalik? Arman, kapag nawala ang bahay, saan mo ibabalik ang pagtanda ko? Sorry, Tay. Doon niya unang sinabi. Pero ang sorry na huling dumating, hindi pa agad gamot. Minsan parang yelo lang sa paso. Pinapalamig saglit pero hindi binubura ang marka. May pinirmahan ka pa ba? Tanong ko. Tumanggo siya ng dahan-dahan. Promissory note. Ako ang co-maker. Napapikit ako. Ito pala ang susunod na domino. Hindi lang ari-arian. Hindi lang papel. May utang na nakatali sa pangalan niya. At kung hindi maaayos, babalik sila sa bahay hindi para makipag-ayos, kundi para maghukay pa ng ibang paraan. Kinaumagahan, hindi kami sumugod, hindi kami nag-eskandalo, hindi namin pinahiya si Vanessa sa harap ng kapitbahay. Ginawa namin ang kabaligtaran ng inaasahan niya. Nagpadala si Attorney Maribel ng ikalawang notice, formal revocation of any occupancy privilege and prohibition against encumbering, selling, leasing, or using the property as collateral. Hindi pa ejectment, hindi pa kaso, pero malinaw ang linya. Ang pananatili nila sa bahay ay hindi karapatan. Pahintulot iyon.
at ang pahintulot kapag inabuso, maaring bawiin. Ipinadala rin sa RML Realty ang kopya ng affidavit at notice. Tumawag ang broker kinahapunan. Sir Robert, sabi niya, pasensya na po. Ang sinabi po sa amin, kayo raw po ang may sakit at gusto nyo nang ipaayos sa anak nyo. Hindi ako may sakit, sabi ko. Ngayon po malinaw na sa amin, hindi na po kami makikialam. At iyon ang ikalawang domino. Umatras ang buyer, natakot ang broker. Nagsimulang lumitaw ang mga text ni Vanessa, hindi na mahinahon, kundi desperado. Wala kang awa, anak mo ang mawawalan. Akala mo mananalo ka? Hindi mo kayang tumira dyan mag-isa. Hindi ako sumagot, dahil bawat text, siniscreenshot ni Nestor. Bawat pananakot, dinadagdag ni Attorney Maribel sa folder. Bawat salitang pinakalawas niya, unti-unting nagiging pader na siya rin ang babangga. Sa ikatlong araw, dumating sa barangay ang unang reklamo. Hindi mula sa akin, mula sa broker. Sinabi nilang may ipinakitang dokumento si Vanessa na hindi tugma sa record nila at gusto nilang magpa-blotter para protektado sila kung sakaling gamitin pa ang pangalan ng kumpanya nila. Doon ko unang nakita si Vanessa na hindi na kontrolado ang mukha. Dumating sa barangay na nakaayos pa rin pero nanginginig ang panga. Si Arman nasa tabi niya, tahimik. Si Lito nasa likod, ayaw tumingin sa akin. Ginagawa niyo kaming kriminal, sabi ni Vanessa pag-upo. Hindi ako sumagot agad. Si Attorney Maribel ang nagsalita. Hindi po namin kayong ginagawang kriminal. Tinutukoy lang namin ang ginawa ninyo. Magkaiba yun. At sa unang pagkakataon, ang salitang ginawa ay hindi na kayang takasan ng kahit sino sa kanila. Sa barangay hall, puno ang hangin ng init, pawis at pigil na galit. Nandoon kami sa maliit na mediation room. Isang mahabang mesa, mga upuang monoblock, electric fan na umiikot pero hindi sapat ang hangin. Sa dingding, may nakasabit na poster tungkol sa respeto sa nakatatanda. Hindi ko alam kung sinadya ng tadhana, pero tuwing tinitignan ko iyon, parang lalong bumibigat ang katahimikan. Nasa isang panig kami ni Nestor at Attorney Maribel. Sa kabila, sina Arman, Vanessa at Lito. Kasama rin ang representative ng RML Realty, si Mr. Ramil, ang lalaking nakita kong may folder noon. Linawin natin, sabi ng barangay chairman. Hindi ito korte, pero gusto nating maiwasan na lumaki pa. Sir Robert, anong gusto nyo? Napatingin silang lahat sa akin. Noon ko naramdaman ng bigat ng kapangyarihan. Yung bahay, pangalan ko. Yung dokumento, nasa akin. Yung ebidensya, nasa folder. Pwede kong sabihin, palabasin nyo sila ngayon. Pwede kong sabihin, kasuhan ko silang lahat. Pwede kong ubusin ang tapang ko sa paghihinggit. Pero naalala ko si Mila. Hindi niya ako tinuruang maging mahina, pero hindi rin niya ako tinuruang maging malupit para lang mapatunayan na nasaktan ako. Kailangan kong mabawi ang kontrol sa bahay, sabi ko. Kailangan kong malinaw na walang karapatan ang kahit sino na ibenta, isangla, ipaupa o gamitin iyon ng walang pahintulot ko. At kailangan kong marinig kung sino ang gumawa ng peking authority. Hindi peke, sabi ni Vanessa. Agad lumingon si Mr. Ramil. Ma'am, ang sinabi ninyo po sa amin may consent si Sir Robert. Meron dapat, aayusin pa lang. Aayusin pa lang? Tanong ni Attorney Maribel. Pero ginamit na ninyo sa inquiry. Nagtatanong lang kami. Inquiry na may photocopy ng ID, title at SPA draft? Namula si Vanessa. Hindi nyo naiintindihan. May utang kami, may naniningil. Kung hindi namin niyon naayos, kung may utang ka, bakit bahay ko ang binayad mo? Napatingin siya sa akin. Sa unang beses nakita ko ang galit niya na walang takip. Dahil anak mo ang asawa ko, dahil pamilya tayo, dahil kung mahal mo siya, tutulong ka. Tahimik ang kwarto. Doon ko nakita kung paano niya binaluktot ang salitang pamilya. Para sa kanya, ang pamilya ay hindi tahanan, hindi respeto, hindi tiwala. Pamilya para sa kanya ay pwedeng gawing dahilan para kunin ang hindi sa kanya. Vanessa, sabi ko, ang tulong hinihingi, hindi ninanakaw. Napayuko si Arman. Si Lito naman,
pawis na pawis kahit katapat ng electric fan. Nang tanungin siya ng chairman tungkol sa dokumento, una niyang sinabi wala siyang alam. Pero nang ipatugtog ni Nestor ang recording niya sa tindahan, yung amin niyang siya ang nag-refer sa documentation, biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Hindi ko naman alam na gagamitin sa mali. Pero alam mong hindi ako humarap, sabi ko. Akala ko papapirmahin ka rin. Pero kinuha mo ang referral fee. Wala na siyang naisagot. Doon similang bumanggaan ang kwento nila. Si Vanessa sinabing si Lito ang nagdala ng taong marunong gumawa ng papel. Si Lito naman sinabing si Vanessa ang nagbigay ng ID at title copy. Si Arman sa una ay tahimik, pero habang nagbabatuhan ng dalawa, unti-unti kong nakita ang mukha niya na parang taong nasa loob ng kwartong nauubusan ng hangin. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Tama na. Napatingin kaming lahat. Tama na, Vanessa. Arman, matalim na sabi niya, huwag kang magsalita kung sisirain tayo. Nasira na tayo nung pinanayas natin si tatay. Hindi ko inaasahan ni yun. Hindi rin ako alam kung gumaan ba ang loob ko o lalo lang sumakit. Dahil kahit totoo ang sinabi niya, huli na. Pero minsan kahit huli na ang katotohanan, mas mabuti pa rin iyon kesa walang dumating. Tumayo si Arman. Nanginginig ang kamay niya. Ako ang kumuha ng envelope. Ako ang nagbigay kay Vanessa. Ako ang pumirma bilang witness sa SPA draft. Alam kong hindi pa pumapayag si tatay. Alam kong dapat kinausap muna namin siya. Pero natakot ako sa utang. Natakot akong iwanan ako ni Vanessa. At nahiya akong aminin kay tatay na palpak ang buhay ko. Tahimik ang buong kwarto. Yun ang unang buong pag-aamin. Hindi pa iyon kabayaran. Hindi pa iyon hustisya. Pero yun ang unang beses na hindi siya nagtago sa likod ng ibang tao. Tumingin siya sa akin. Tay, hindi ko hinihinging kalimutan mo, pero ako ang may kasalanan. Hindi ka baliw, hindi ka pabigat, hindi ka sagabal. Kami ang mali. Napayuko ako. May bahagi ng puso kong gustong yakapin siya. May bahagi naman na nagsabing, huwag mo na Robert, huwag mong takpan ng yakap ang sugat na kailangan mo nang linisin. Si Vanessa, galit na galit. So, ako lang ngayon ang masama. Hindi, pero ikaw ang nagtulak at ako ang sumunod. Yun ang pinakatotoong linya sa buong mediation. Attorney Maribel inilatag ang proposal. Voluntary move out within 30 days, written undertaking na hindi na nila gagamitin ng property sa anumang transaction, return of all keys, payment plan para sa gastos ko sa legal notices at pagkuha ng documents, at written apology, hindi para ipaskil kundi para sa record. Kung tatanggi sila, tanong ng chairman. Then we proceed formally, sabi ni Attorney Maribel. Civil action, possible criminal complaint depending on documents used. Nakita kong bumagsak ang balikat ni Lito. Si Vanessa naman hindi pa rin pumapayag. Wala kaming lilipatan. Doon nagsalita si Aling Cora na nasa labas pala at pinasok bilang witness. Robert, natulog sa likod ng tindahan ko nung pinalayas mo. May nalipatan ba siya noon? Walang nakasagot. Simple lang ang sinabi niya, pero tumama ng mas malakas kesa sigaw. Sa huli, hindi agad pumirma si Vanessa. Himingi siya ng oras, pero si Arman pumirma sa undertaking na hindi na siya makikialam sa property at ibabalik lahat ng susi. Si Lito naman pumirma sa statement niya. Ang broker nagbigay ng written confirmation na umatras sila dahil walang valid authority. Hindi pa tapos, pero gumagalaw na ang domino. Paglabas namin ng barangay, palubog na ang araw. Kahilang ilaw sa kalsada, may nagwawalis sa tapat ng tindahan. May amoy ng usok at pritong isda sa paligid. Lumapit si Arman sa akin. Tay, pwede ba akong ihatid sa'yo? Tinigman ko siya. Noon ko naintindihan ng bagong aral ng araw na iyon. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin sasakay ka agad sa sasakyan ng taong nagtulak sa'yo. Minsan ang unang hakbang ng pagpapatawad ay ang magsabing, hindi muna. Hindi muna anak, maglalakad ako. Nasaktan siya pero tumanggi. At habang naglalakad akong palayo, hawak ang envelope ni Mila sa dibdib ko, unang beses kong naramdaman na kahit wala pa ako sa bahay, unti-unti na akong bumabalik sa sarili ko.
Hindi sila umalis agad. Iyon ang totoo. Hindi ganun kadali ang buhay. Hindi porke may papel, kinabukasan, maayos na ang lahat. May pagmamakaawa, may pananakot, may tahimik na iyakan. May gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung masyado ba akong matigas. May umagang gusto kong tawagan si Arman at sabihing, "Sige na anak, kalimutan na natin." Pero tuwing hahawakan ko ang envelope ni Mila, naaalala ko ang bilin niya. Mahalin mo ang anak natin, pero wag mong ibibigay ang bubong kung hindi pa siya marunong kumilong ng may respeto. Sa loob ng 30 araw, naging mabigat ang bawat hakbang. Nagpadala ng final written undertaking si Attorney Maribel. Pumirma si Arman. Si Lito nagbayad ng unang bahagi ng legal expenses bilang bahagi ng kasunduan, kapalit ng hindi munang pagsampa ng reklamo laban sa kanya habang sumusunod siya. Si Vanessa, huling pumirma. Hindi dahil nagsisisi, kundi dahil wala na siyang mapagpipilian. Ang sariwang payoff ng kwento ko ay hindi iyakan sa harap ng barangay, hindi pagluluhod, hindi eksenang lahat sila natahimik habang ako ay pumapalakpak sa sariling panalo. Mas tahimik ang nangyari. Isang Lunes ng umaga, dumating ang maliit na truck sa bahay. Walang crowd, walang barangay na nakabantay sa gate, pero may 2 saksi, si Nestor at isang tanod. Hindi para manghiya, kundi para siguraduhing hindi na naman mababaliktad ang kwento. Nasa tapat ako ng gate, hawak ang kopya ng kasunduan. Lumabas si Vanessa na may dalang maleta. Hindi siya tumingin sa akin. Wala na ang dating taas ng baba niya, pero wala rin akong hinanap na paghihingi ng tawad. May mga taong hindi pa handang umamin, at natutunan ko, hindi mo kailangang hintayin ng sorry ng iba para simulan ng sariling paghilom. Sumunod si Arman. May dala siyang kahon. Sa ibabaw noon, nakita ko ang lumang picture frame naming 3, yung nakaharap pababa sa side table. Lumapit siya sa akin at iniabot yun. "Hindi ko ito dapat ginalaw," sabi niya. Kinuha ko. "Salamat," sagot ko. Tahimik siya. Tapos sinabi niya, "Tay, lilipat muna ako sa boarding house malapit sa trabaho. Hindi ko alam kung susunod si Vanessa o uuwi siya sa kanila." Hindi ako nagtanong. Hindi lahat ng sugat ng anak ko kailangan ko pang saluhin. May mga sugat na dapat siya ang maglinis. Hindi dahil ayaw ko na siyang mahalin, kundi dahil kung lagi kong aagawin ng bigat, hindi siya matututong tumayo ng tama. "Magtrabaho ka," sabi ko. "Bayaran mo ang utang na ikaw ang pumirma. Ayusin mo ang pangalan mo. Kapag handa ka ng humarap ng hindi nagsisinungaling, alam mo kung saan ako mahahanap." Napatingin siya sa bahay. "Pwede pa ba akong bumalik dito minsan?" Matagal akong hindi sumagot dahil ang oo piligrado kapag walang hangganan at ang hindi naman mabigat para sa isang ama. "Kumakatok ang bumibisita, hindi basta pumapasok," sabi ko. Tumanog siya. Naintindihan niya. Iyon ang bago naming simula. Hindi yakap, hindi iyak, hindi instant forgiveness. Isang pinto na hindi sarado pero hindi na rin bukas nang walang permiso. Pagkaalis nila, pumasok ako sa bahay. Tahimik. Ibang klase ang katahimikan kapag wala na ang mga taong nanakit sa'yo. Hindi agad masaya. Sa una, nakakatakot. Maririnig mo ang sariling hininga. Mararamdaman mo ang lawak ng sala. Makikita mo ang mga bakas ng dati. Gasgas sa sahig, butas ng pako sa dingding, bahid ng alikabok sa aparador. Dumiretso ako sa kusina, binuksan ko ang bintana, pumasok ang hangin mula sa puno ng santol, may amoy ng lupa dahil umulan noong madaling araw. Sa lababo, may maliit na pasag sa tile na matagal ko nang balak ayusin. Ngayon, may oras na ako. Hindi ko inayos agad ang buong bahay. Hindi ko pininturahan kinabukasan. Hindi ko pinalitan ang kurtina ni Mila. Ang una kong ginawa, nagluto ako ng sinangag. Simpleng sinangag, itlog at kape. Umupo ako sa mesa na kung saan nila ako pinirmahan. Ngayon, wala nang papel na pitabong.
Wala nang ballpen na hinihintay. Ako na lang, ang tasa ko at ang litrato ni Mila sa harap ko. Ma, bulong ko. Nagawa ko. Hindi ko alam kung saan napupunta ang mga dasal na binubulhong sa kusina, pero sa sandaling iyon, gumaan ang dibdib ko. Hindi dahil nanalo ako kilaban kina Arman at Vanessa, kundi dahil hindi ko natalo ang sarili ko. Makalipas ang 2 buwan, nagsimulang magbayad si Arman ng maliit na halaga buwan-buwan sa gastos na idinulot nila. Hindi malaki, hindi sapat para bayaran ng sakit, pero hindi naman pera ang tunay kong hinihintay. Ang hinihintay ko ay consistency. Yung araw-araw na patunay na hindi lang siya naiyak sa barangay, kundi talagang natutong humarap sa consequence. Si Lito hindi na bumibisita, pero nagpadala siya ng sulat na maikli, himigling ng tawad. Hindi ko pa siya sinasagot. Hindi lahat ng sorry ay kailangan sagutin agad. May mga relasyon na kailangan munang patahimikin para hindi na ulit makasakit. Si Vanessa, narinig kong umuwi muna sa pamilya niya. Hindi ko na inalam ang detalye. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil tapos na ang parte niya sa bahay ko. Isang hapon habang nagwawaris ako sa bakuran, dumating si Arman. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas ng gate. "Tay, pwede po," sabi niya. Napahinto ako. "Po." Matagal ko nang hindi narinig yun sa kanya. Hindi ko agad binuksan ang gate. Tinignan ko muna siya. Wala siyang dalang dahilan. Wala siyang dalang papel. Wala siyang kasamang hinihila sa kanya. May dala lang siyang maliit na supot ng pandesal. "Dumaan lang ako. Hindi ako magtatagal," sabi niya. Binuksan ko ang gate. Hindi ko siya inakap. Hindi pa. Pero pinapasok ko siya sa bakuran. Umupo kami sa bangkong kahoy sa ilalim ng santol. Kumain kami ng pandesal ng tahimik. Minsan, may mga paghihilom na nagsisimula hindi sa malaking salita, kundi sa maliit na respeto. At iyon ang aral na iniwan sa akin ng lahat ng nangyari. Ang pamilya, hindi lisensya para abusuhin ka. Ang pagiging magulang, hindi ibig sabihing wala ka ng karapatang masaktan. At ang pagpapatawad, hindi dapat maging susi para makabalik ang taong hindi pa natututong kumatok. Mahal ko si Arman. Anak ko siya. Pero mas malinaw na ngayon, ang pagmamahal na walang hangganan, madaling gawing daan ng taong may maling intensyon. Kaya minsan, ang pinakamabuting paraan para iligtas ang pamilya ay hindi ang manahimik, kundi ang tumayo ng maayos, may ebidensya, may respeto sa sarili, at may lakas na sabihing, hanggang dito na lang ang kaya kong ibigay. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento ko, maraming salamat sa pakikinig. Kung may bahagi ng buhay mo na minsang kang itinulak palabas ng taong minahal mo, isulat mo sa comment na may hangganan din ang pagmamahal. Baka may ibang makabasa at maalalang hindi sila masama dahil pinili nilang protektahan ang sarili. I-like mo ang video kung may aral kang nakuha, i-share mo sa taong kailangang makarinig nito, at mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwento na may bigat, may puso, at may katotohanang hindi laging sinisigaw. Minsan, pinatutunayan.